Ang pagkakilala kay Kristo ay hindi natatapos sa simbahan. Ito'y patuloy na paglalakbay sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Eukaristiya, at sa pag-ibig sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari at habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na parabang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. At hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalulhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat na mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay journey.
Mga kapatid, ngayong Miyerkules sa oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang ating ebanghelyo mula kay San Lucas ay nagsasalaysay ng isa sa magandang tagpo ng pagkikita ng muling nabuhay na Panginoon at ng dalawang alagad sa daan patungong Emmaus. At ang salitang nais nating pagnilayan ngayong araw na ito ay paglalakbay, journey. Ang dalawang alagad ay naglalakad palayo sa Jerusalem. Dala nila yung bigat ng kabiguan at pagkadismaya. Akala nila si Jesus na ang kanilang inaasahang tagapagligtas. Ngunit ngayon patay na siya. Inilibing at tila ba natapos na ang lahat. Sa ating sariling buhay, madalas din tayong dumaraan sa ganitong uri ng paglalakbay. Yung paglalakad na may sugatang puso. Marahil may pagkabigo sa pamilya, pagkabigo sa trabaho, sa sarili, o maging pagkabigo sa Diyos. At sa mga ganitong paglalakbay, minsan, ang bigat ng puso ay parang nagpapalayo sa atin sa Jerusalem, sa lugar ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Subalit ang kabutihan ng Diyos ay hindi siya nananatili sa templo lamang. Sa ebanghelyo ngayon, ang muling nabuhay na si Jesus ay lumalapit sa mga naglalakbay palayo. Nakikipaglakad siya sa kanila. Nakikinig, nagtatanong. Hindi siya nangaral agad. Nakisama muna siya sa kanilang paglalakbay ng sugat at pag-alinlangan. At habang sila'y naglalakad, doon sinimulan ni Jesus ipaliwanag ang kasulatan. Ipinakita niya na ang Mesiyas ay kailangang magdusa upang pumasok sa kaluwalhatian. Ganito rin ang nangyayari kapag tayo ay naglalakbay kasama ang salita ng Diyos. Unti-unti nitong binubuksan ang ating isipan, unti-unti nitong binibigyang kahulugan ang ating sakit. Unti-unting tinuturuan tayong makakita hindi lang ng ating sugat, kundi ng layunin ng Diyos sa likod nito. Ang tunay na paglalakbay ng pananampalataya ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay. Ito ay paglalakbay ng pag-unawa kung saan ang salita ng Diyos yung ating gabay sa dilim. Sa bawat ebanghelyo, sa bawat pagninilay natin, sa bawat pakikinig natin sa salita, unti-unti tayong binubuhay ng pag-asa. Nang malapit na sila sa Emmaus, hiniling nila kay Jesus na manatili. Hindi pa nila siya nakikilala, ngunit nararamdaman nilang may kakaiba sa kanyang presensya. At sa hapag, habang hinati niya ang tinapay, doon nila siya nakilala. Hindi sa paliwanag, kundi sa karanasan ng pagsasalo. Mga kapatid, ganito rin tayo nakikilala. Ganito rin natin nakikilala ang Diyos. Sa pagdalo natin sa banal na misa, sa Eucharistia, doon natin nararanasan ang muling nabuhay na Kristo, na muling bumabasag ng tinapay, muling naghahati, bumabasag ng puso nating bato, at muling bumubuo ng pag-asa sa ating buhay. Ang bawat pagsisimba ay isang paglalakbay mula sa Emmaus ng ating kabiguan patungo sa pagkilala sa buhay na Diyos. Matapos nilang makilala si Jesus, anong ginawa? Bumalik sila agad sa Jerusalem. Kung noon, palayo sila sa sentro ng pananampalataya, ngayon, bumabalik sila ng may sigla, may apoy sa dibdib, at may balita. Nakita namin ang Panginoon. Ang tunay na pagkikitang ito kay Jesus ay laging nagbubunga ng pagbabago ng direksyon. Kung dati tayong lumalayo sa Kanya, ngayon tayo bumabalik. Kung dati tayong nanlalamig, ngayon tayo'y nag-aalab. Kung dati tayong sugatan, ngayon tayo ay nagpapagaling. At kung dati tayong tahimik, ngayon tayo magiging saksi. Mga kapatid, ngayong Miyerkules ng Paskwa, ng muling pagkabuhay ng Panginoon, inaanyayahan tayong tanungin ang ating sarili, saan patungo ang aking paglalakbay? Papalayo ba o papalapit? Sino ang kasama ko sa aking landas? Nakikinig ba ako sa salita ng Diyos?
Hinahayaan ko bang ang Eucharistia ang maging sentro ng aking buhay, ng aking paglalakad na ito sa buhay? Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lang pangsimbahan na doon lang nangyayari. Ito ay pang-araw-araw. Nais ni Jesus na makisama sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa bahay, sa opisina, sa paaralan, sa ospital, sa kalye, sa tahimik na pagdurusa. Kung papayagan natin siya, makikilala natin siya sa bawat hapunan, sa bawat salita, at sa bawat paglalakbay ng ating puso. Kaya nga mga kapatid, ang Pasko ay hindi isang pagtatapos, kundi simula ng isang bagong paglalakbay. Paglalakbay ng panibagong pananampalataya. Paglalakbay ng muling pagkilala sa Diyos. Paglalakbay ng pagbabalik sa komunidad, sa misyon, at sa liwanag. Tulad ng dalawang alagad, hayaan nating samahan tayo ni Kristo. Hayaan nating buksan niya ang ating mga mata. Hayaan nating pag-alabin niya ang ating puso. At sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, dalhin natin ang balita ng pag-asa. Buhay ang Panginoon. Nakilala namin siya sa paghahati ng tinapay. Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong paningin, ang paningin ng pananampalataya at lakas ng loob upang ipahayag na si Jesus na iyong anak na namatay ay muling nabuhay at siyang nagbigay ng liwanag at pag-asa sa aming lahat. Ito nawa ay aming maipahayag. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.